Hello guys, for today's video, nandito na naman yung taga-chinchin na Pilipina na insan dito sa bansang Kuwait. Nandito tayo ngayon sa Saudi. Nandito tayo ngayon sa Taif. Kasi pupunta kaming Mecca. Ayan. So for today's video, pag-usapan natin yung bagong issue ngayon about kay Jam Magno. So wala talagang filter tong ating video na kitang-kita yung mga chismis sa katawan. Charot. So pag-usapan natin yung issue ngayon about kay Jam Magno, no? Tungkol dun sa kanyang asawa na nagpa-blatter, na nag-viral ngayon yung medical legal at picture ng kanyang asawa na bugbog sarado sa mukha. So may video na naman doon si Jam Magno kung ano daw yung nangyari. Tapos naglabas din ng statement yung asawa niya kung ano din yung nangyari. So hindi natin alam kung sino talaga yung totoong nagsasabi sa kanila. But one thing for sure, no? Isa lang talaga ang sure tayong lahat. Is pag si Jam kasi yung nagsasabi, parang ang hirap niyang paniwalaan. Diba? Kasi napansin na naman natin kung anong klase yung kanyang mga post, anong klase siyang tao, anong klase siyang influencer pag nag-post sa social media. Parang hindi na siya kapani-paniwala. So, isipin nyo, first time na yung babae nagbugbog sa lalaki, tapos yung lalaki ng blatter at medical legal na siya yung binugbog ng kanyang asawa. Sabi naman ni Jam is gusto daw siyang tsugiin ng kanyang asawa, gusto daw siyang sakalin, kaya sinuntok niya, ganito, ganyan, ganon. Pero ang ano kasi dito, nung naglabas ng issue si Jam, ay naglabas siya ng side niya sa storya. Instead na magkisimpatiya yung mga babae, tulad ko, makisimpatiya sa kanya kasi binugbog siya, ganito, ganyan daw. Sabi, hindi daw siya narespeto. Ganyan. Imbes na maraming babae ang makisimpatiya sa kanya, kasi ayaw nating magrabyado tayo bilang babae. Ang nangyari sa kanya, kakaiba. Instead na kampihan siya ng mga kapwa natin babae, nabash siya. Bakit siya nabash? Dahil dun sa pinanggagawa niya kasi. Diba yung baga hindi nakapani-paniwala yung bawat sinasabi niya sa social media. Kaya instead na kampihan siya ng mga kapwa babae, nababash siya. Kasi nakikita ng mga tao na parang wala namang asawang gagawin yung asawa niya. Kasi parang tahimik. Tapos lagi niyang piniplex noon na mabait. Swerte siya, masarap magluto, masarap yung asawa niya, ganon. Lagi niya pinagmamalaki. Tapos yun nga yung issue about sa bugbog, about sa hindi siya na respeto, about sa sakal, ganito, ganyan. Nahirapan yung mga tao, yung mga fans niya, or followers niya, or hindi niya followers, kung ano ba talaga, Jam? Ano ba talaga kayo ng asawa mo? Sabi mo noon, ganito, swerte ka kasi ganito, ganyan. Diba? Tapos biglang ganyan na ngayon. Kasi dati marami din nagsasabi na maghihiwalay din kayo niyan. Iiwan ka rin yan. Pero ang nangyari, sabi niya, hindi ako iiwan. Mahal ako ng asawa ko, mahal ko siya, ganito, ganyan. Maraming sinasabi. So yun na nga, naubo ako. Ang hirap paniwalaan sa sinasabi ni Jam Magno. Parang hindi ka panipaniwala. Instead na maraming maawa, maraming naiinis. Instead na maraming mag-comment na maganda sa pagbibigay niya ng side sa storya, maraming hindi naniwala at maraming nagagalit. Diba? Kasi nga hindi na nga siya kapanipaniwala. So ganyan yung mangyayari kapag toxic ka masyado sa social media. Tapos may biglang ganyang issue na lumabas sa'yo. Walang maawa sa'yo. Tapos sabi pa niya, may 4 na motor, tricycle or badja daw siyang pinara para humingi ng tulong. Pero wala daw huminto para tulungan siya. O di ba imagine? 4 na piraso, hiningian niya ng tulong. Walang huminto para tulungan siya. So doon pa lang maisip mo talaga kung gaano ka-toxic sa social media. Pag nakilala ka ng tao, hirap silang maniwala sa iyo kung totoo ba yung sinasabi mo. Di ba? Kaya sana, kung tayo mga nagva-vlog, influencer, etc.,
ayusin natin. Kasi once na hindi natin inayos yung pinopost natin sa social media, darating at darating yung panahon na nagsiseryoso tayo, hindi rin tayo siseryosohin ng mga tao. Like, dumating yung time na kaawa-awa tayo, hindi tayo kaawaan ng mga tao. Kasi alam nila, toxic ka eh. Alam nila, masama ugali mo. Alam nila, ganito, ganyan ka. Diba? Instead na maraming maawa sa kanya, doon naaawa sa asawa niya. Which is na lalaki. Kasi yun nga yung maibidensya na may suntok. Kasi hindi nga lang daw once, but 4 times daw siyang sinuntok, diba? At hindi daw gumanti yung lalaki. Niyakap daw siya para mapakalma. So instead na mapakalma siya, hindi siya kumalma. Nagsisigaw-sigaw daw siya na, tulong, tulong, tsutsugin ako dito, ganito, ganyan. Diba? Tumatawa na nga lang daw yung mga pulis, sabi daw ng mga pulis. Hindi daw sila maniwala na gagawin ng asawa niya, saan na yun. Hindi sila naniniwala. Kaya, imaginein mo, pati mga pulis tumatawa pa na hindi maniniwala sa sumbong niya. Diba? Huy. So, ano ba talaga? So, dapat ayusin natin, no? Baga, i-ano natin yung mga gusto natin ipapakita sa mga tao. Kasi once na may gusto tayo iparating o ipamahagi sa mga tao, hindi na sila maniniwala. Instead na maawa sa'yo, binabash ka. Diba? Pero sabi kasi nila si Jam daw kasi is may anxiety siya. Kailangan na niya ng professional help. Diba? Dinidinay lang niya sa sarili niya na kailangan niya eh. Pero, pansin nyo, nakita nyo ba sa bawat post niya kung follower kayo niya? Makita nyo talaga na parang may something na kailangan niya talaga ng professional help talaga. Diba? Kailangan niya magpa-therapy. Para gumaling na siya kasi imaginein mo naman pagsabihan kami abog, diba? Bisaya abog, dumi, something ganyan. Mga mahihirap kami, patay gutom. Ang dami niya sinasabi hindi maganda sa kapwa. Kaya sa time na siya na yung may kailangan sa kapwa na simpatiya or ganyan, walang may gusto. Diba? Lahat umayaw. Nakakaloka. So, ayan lang.